Ako po si Maria Sarlene Espinosa Pilayo, 51 years old. Mas kilalang tawaging Len. Nakatira sa Ruas Street, Poblacion, Morong, Bataan. Sa ngayon po, isa po akong single parent. May dalawa po akong anak na lalaki. Si Kim po ang aking panganay na anak. Siya po ay pinanganak ko noong December 17, 1998. Isa po siyang PWD. Mula nung pinanganak hanggang sa lumaki, ako na po ang nag-aalaga sa kanya. Nagpapakain, nagpapaligo, nagbibihis. Sa kasamaang palad, si Kim po ay pumanaw nitong February 4, 2024. Ang sanhi po ng kanyang pagpanaw ay acute kidney injury. Bilang isang ina, masakit para sa akin ang mawala ng isang anak. Pero patuloy po akong lumalaban para sa natitira kong anak na si Kevin. Sa ngayon po, kami na lang ni Kevin ang magkasama sa buhay. Ang aming ikinabubuhay po ay pangangalakal. Minsan naman po on call. Ako po ay naglilinis ng mga bahay o kaya bakuran. Tuwing Sabado at Linggo naman po kami po ay namimili ng merienda para ibenta sa tabi ng dagat. Pag hindi naman po ito naubos, amin pong inilalako. Parte din po kami ng Pantawid Pamilya Pilipino Program. Napakalaking tulong po ito para sa pag-aaral ni Kevin. Ako po si Kevin Kirby Bendicio, 16 years old. Ako po ay grade 11 student. Mahilig po ako sa iba't ibang bagay tulad po ng pagbabike, pag-uwit po, at pag-motor. Marami din po akong karanasan mag-ayos po ng bisikleta, cellphone, laptop, pati po ng motor. Interesado din po akong pag-aralan ang makina at tignan po kung paano ito gumagana. Kasi po gusto ko ding mag-testing, magawa ng sarili kong modelo ng makina. Sa school po, tahimik lang po ako. Marami po akong kaibigan pero hindi po maiiwasan. May ilan-ilan din po nang bubuli sa akin. Ang ginagawa ko na lang po ay hindi ko na lang po sila pinapansin. Kahit po mahirap at marami po pagsubok ay nag-aaral po ako mabuti. Pagdating naman po ng hapon, pag uwi ko galing school, ay nagpupunta po ako sa bike shop kung saan po ako nagsa-sideline. Doon po ay nagre-repair po ako ng bisikleta. Kapag Sabado naman po, tumutulong po ako sa pagtitinda kay mama. Kahit mahirap po ang buhay, nagsusumikap po ako magtrabaho at mag-aral para po makatulong kay mama. Dahil kaming dalawa na lang po ang nagtutulungan. Minsan, kaming mag-ina binibigyan po kami ng damit, gamit, doon sa pinapasukan kong trabaho. Kahit sabihin mong luma o hindi na uso sa amin, hanggat napapakinabangan, mahalaga sa amin. Madalas kinakapos po kami pero patuloy pa rin akong nagtratrabaho, nagsusumikap para sa amin ni Kevin. Gusto ko rin po sanang i-share sa inyo ang kahulugan ng purpose sa aming buhay. Pag-asa ang unang hakbang. Ito ang liwanag na ibinibigay ng puong may kapal sa kabila ng mga pagsubok. Sa bawat hamon, nariyan ang pag-asang nagtutulak sa amin na lumaban. Pangarap ang susunod. Ang mga pangarap na nagmumula sa puso ay nagbibigay sa amin ng dahilan upang magsikap. Patuloy naming pinanghahawakan ang mga ito. Hindi lamang para sa aming sarili, kundi para kay Kim na laging nasa isip at puso namin. Pangatlo, pagsusumikap ang aming salamin sa buhay. Sa bawat pawis at hirap, unti-unti naming naabot ang mga pangarap. Ang aming determinasyon ay nagtutulak sa amin na hindi sumuko. Sa huli, ang pagtatagumpay ang aming minimithi. Hindi ito lamang tungkol sa material na bagay, kundi sa mga aral at karanasan na aming natutunan. Patuloy kaming nangangarap at umaasa na balang araw, ang aming mga pagsusumikap ay magbubunga ng tagumpay. Balang araw, naniniwala po ako sa gabay ng may kapal na giginhawa din ang aming buhay. Mananatili sa amin ang ngiti at pag-asa habang lumalaban sa hamon ng buhay.